mga kapitbahay, so ito na po yung video kahapon nung other day na vlog ko na walang sound and nag-stop po yung video dahil hindi ko po alam kasi na-check ko naman siya before ko na i-publish. Ewan ko, siguro dahil sa connection sa internet ganyan and na wala po talaga ng sound. Kaso yun, yung tagpo namin ipakita ko ulit kasi gusto ko din mapanood ng mga bata paglaki nila yung senaryo na iyon. So ayan, sa gustong manood po, salamat po, tapusin nyo na lang po yung video. Thank you po. لاختياركم السفر مع الخطوط الجوية القطرية وفي حالة العالم الواحد. لقد كان من دواعي سرورنا نستضيفكم اليوم الخطوط الجوية القطرية معا إلى كل مكان. سيدتي وسادتي لتسهيل إجراءات الخروج من الدائرة رجاء الانتظار إلى حين مغادرة الكاسكس الذي أمامكم. شكرا لكم وطاب نهاركم بكل خير. So, ikwento ko pala guys, nung nag-enter po kami sa Qatar, thank God wala din pong problema sa papers namin, basta pinakita ko lang yung ID namin, yung passport, lahat, wala po yung mga question, alam nyo. So, easy lang yung pagpasok namin sa Qatar. So, pati rin po sa pag-enter namin sa Lebanon Airport, wala din pong problema. Basta nilapag ko lang po, pinakita ko yung passport ko, Lebanese passport, Philippine passport, yung Lebanese ID ko, and mga ID ng mga bata. So, wala naman visa na hiningi sa amin, guys. Dito na tayo sa Beirut. Na yung karga natin, thank God we arrived safe. Nakapayab-yab ako. Dala na namin ang aming payab-yab. Daddy, daddy, where are you? Daddy, daddy, daddy. Where are you? Daddy Manon? Where are you, Daddy? Where is Daddy? Yan na po yung senaryo ng pagdating namin. So, niyakat ni siya yan si Daddy. Si Kian naman nasa side ko siya. Ayan. And yun, na-miss namin ang isa't isa. Sobra ang saya namin and thank God nakarating po kami na safe. Walang hassle na nangyari sa airport, Qatar to Beirut. Kahit dito sa Beirut wala pong problema. Ang malungkot lang sa side ko, ayaw na ng mga bata na bumalik sa Pilipinas. Yung image ng Philippines is hindi na sila excited gaya ng dati. Lang yung masaya sila, ganyan. Ngayon, as in na-trauma yung mga bata sa nangyari. So, ikwento ko sa inyo guys. Next vlog ko, lahat-lahat na nangyari kasi before kasi sa travel tax, mayroon pang nangyari. Kaya, sobrang tindi ng pagka-trauma ng mga bata. So, ayan, si Mr. naman, todo kiss-kiss niya dyan. Naku, naya ko sa mga tao kasi pinagtitinginan kami. Ay, naku. So, anyway, masaya po ako dahil yun na nga, nakarating po kami ng maayos. And then, alam nyo, mahirap din po ang LDR kasi syempre may advantage, may disadvantage sa amin. Between sa amin ng asawa ko, 2 months, almost 2 months na hindi kami nag-away, walang conflict. Pero syempre normal lang sa mag-asawa ang may conflict. Pero pag magkasama kami sa everyday, alam nyo, ay naku, walang time na walang conflict sa amin. So yun yung advantage na naghiwalay kami ng 2 months, walang away sa amin. And naramdaman namin yung pagkamis, yung pagmamahal, alam nyo. So yun yung maganda pag LDR. Meron din naman disadvantage sa mga bata dahil syempre malayo sila sa daddy nila. So mahirap ang lalo pag magpamilya na nagkakalayo guys. So yun. So anyway, yan. Masaya ulit, buo na ulit ang Khalil family.
At gusto ko din po ulit magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng sumubaybay sa aming pag-travel sa Pilipinas at pabalik po sa Lebanon, and sa mga sumubaybay pa rin sa amin kahit andito na po kami sa Lebanon. Pasensya po sa mga nag-message po sa akin sa FB page namin. Hindi ko po nasagot on time. Sa mga solid supporters ng Khalil family, thank you so much po. Maraming salamat. God bless you all. Diyan pala ay nagkukwento yung mga bata kung anong nangyari sa Philippine airports, kinikwento nila. So, hindi ko sila masisi guys dahil naranasan nila yung ganun. So, para sa akin, masakit kasi alam nyo, nung nandun kami sa probinsya, sobrang saya nila and lagi nilang sinasabi sa daddy nila na happy sila and gusto nila sa Pilipinas. Yan, dala ko din po yung cooler kasi nga po kay nanay yan, kay Inang. So, binigay niya sa akin. So, kinuha ko na lang siya. Kasi syempre, bigay po yan. Alaala ng nanang ko sa akin. And then, yung mahiwaga kong hat. Ayan po. Ikwento ko next time. Kasi may gustong bumili ng $300 pero hindi ako pumayag guys dahil nga syempre galing yan sa Pilipinas and talagang gusto kong dalhin sa Lebanon. And yun, ako, super yung hat ko. So yung mga nagsasabi, ay la kalora, para kang nasa bukid. Rating Alexi to pick up. Yay! Finally, I want the bullet. I want the bullet. I want shishibara. Dami na lang hinihiling. You can win? 1 pound only. 1 gram? 26 kilos now. Oh, it's probably like this. So we can see it. Grab. Nice, Alex. Yalla. وينك يا أليكس؟ وينك يا زهر؟ وينك؟ By accident? Yeah. We gonna there, huh? No need to turn. شو بيقول لك؟ We have the trolley. لا لا هو هنا. Give me. Yeah, let's go. Yeah, Mafi. Good, you catch it, Mom. They should be. 6 cents. Ultra reflexes. Yay, we are here again. What exercise? Hi, Alexi. كيفك؟ merci. Yeah. Oh, I missed this car. Yay. Wait, still closed. Ay, Allah. Thank you, Lord. We arrived safe. Andito na po tayo sa Lebanon. Welcome back. Home sweet home again. Second home. Thank you, Lord. Ayun, naayos na nila. Pumayat si Mr. My mom put the internet in the house there. I charge your phone. Can you check them? Your phones. I loaded them today. I forgot. What? You don't tell me. I'm not using the iPhone SIM card. Hello. Hi, Mama. Hi, Mama. Alhamdulillah. Salame. Merci. Yeah.
ما سمعت. تركت أهلا منيح؟ منيح منيح. الحمد لله، إن شاء الله ما كنتوا تعبانين وصلوا مرتاحين. ما هلا بعد تعبانين بلا بس ما بدهم. Hey, our home. Open the door وضوي الضوء بالدار. Hi, Queen! Quentin! I miss you! Wow, you are here! Quentin! And Sky! Sky, we are home! You're so good! Sky! You're happy now, I'm here! Oh my God, Sky! Talas! Suhaida! Hi, Kinkin! Queen! No! We are back, Queen! We are back, Queen! How about the Sky? Nick! Yeah, tomorrow we will play. Hey, we are home. You will not take them? Yeah, we are home. Home sweet home, guys. Thank you, Lord. Nakarating din po kami ng maayos. Hi, guys. Kumusta po? Ayan, andito na po tayo sa Lebanon. Ayan, bakit ko nasabi na na-trauma ang mga bata sa airport. Nakita nyo po sa video namin na ang mga bata sobrang saya nila sa Pilipinas, gusto nila sa Pilipinas. Pero nung nangyari po sa amin sa Philippine Airport, doon po ang bad points. Doon po ayaw na nilang bumalik sa Pilipinas. As in, nasabi nila ayaw na nila ang Pilipinas. Nalungkot ako kasi syempre siguro may right silang magsabi ng ganun dahil sa na-experience nila. Anyway, maaga po kaming pumunta sa Philippine Airport. So, dumating na po kami doon and yun, hindi na ako nakapag-video dahil pinagbawalan po ako. So, I respect that. Pagpasok namin guys, nakapila, nag-check-in na yung mga kasabay ko. So, dahil may bata po ang kasama ko, sabi ng isang nag-assist sa amin, dito na kayo ma'am. So, nagpumunta po ako sa, before check-in, meron po yung mga sa every Airways, meron po silang checker sa mga papers, ganyan. So, meron po doon dalawang babae na nag-check ng mga documents ng mga OFW, mga traveler, yung mga nag-travel, ganyan. So, before yung check-in, so, ayun na nga. Siguro may dalawang kasunod ko kasi siningit ako ng nag-assist sa amin dahil may bata nga po. Hindi na po kami nakipila sa last, anyway, sa pilaan pa. So, yun. Nung pinakita ko na yung papers ko, bali ang dala kong passport is Philippine passport ng mga bata, yung Lebanese ID nila, Lebanese passport ko, and yung Lebanese ID ko. Yun at saka yung mga translation, kasi yung ID ng Lebanese is Arabic, so pinatranslate namin yan sa notaryo, sa notaire dito, notaire ang tawag nila. So, yun, pinaistampa namin, ganyan-ganyan, alam nyo, so kompleto, lahat, birth certificate, marriage certificate, lahat ng pwede kong dalhin na evidence na talagang permanent kami ito, dinala ko talaga lahat. So, since nag-travel pala kami guys, since baby ang mga bata, naikwento ko sa inyo na nag-travel na po sila, yung ID na yun, wala naman kaming problem sa lahat, kung ano po yung present kong documents, ganyan, kasi nga, kapante ako na okay lahat. So, nakita nila na lumabas siya na mag-travel si Cheyenne sa outside pabalik sa Lebanon. Yun yung sabi di ko din naman alam kung ganito talaga. Kasi first time ko na mangyari ito sa amin na ganito. Sabi ng nag-check, sabi niya, ma'am, ilang taon na ba yung panganay mo? Sabi niya. Sabi ko, 15 na siya, kapi 15 niya lang po. Sabi ko, ganun po ba? So, ayan, tinek ulit. Ganun, ang daming tinecheck. Tapos, pinicture-picturean. Tapos, sinend. Ewan ko kung saan nila sinend. Sige, ma'am, wait lang, sabi nila. And then, tinanong din kung first time namin mag-travel through Qatar. Sabi ko, no. Sabi ko, first na nag-travel ang mga bata noong 2018. Sabi ko, 2019, yun yung last na travel ko sa Qatar. Tapos, ngayon na, sabi ko.
Okay. Saan po kayo dati yung kumbaga airways daw kung ano lang yun. So sabi ko sa Dubai, Emirates, yun lang yun naman yung ma'am. Sabi ko, dati naming airways na so yun. Gine-check lahat, ganyan. So anyway, okay ma'am, sabi nila. Sabi, asan po yung visa ng mga bata? Sabi niya, yung sa sabi ko, visa? Sabi ko, wala pong visa. Kasi hindi naman po sila, dual naman po sila doon ma'am. Sa Lebanon, hindi kailangan ng visa kung may Lebanese ka doon. Lebanese ka, sabi ko. Tapos, asan po yung ID nila? Sabi nila. Eto po, sabi ko. Binigay ko na yung Lebanese ID ng mga bata with translation. Sabi niya, okay. And then, yun na nga. Tapos, after that, wait lang ma'am, sabi niya. Isasend daw nila. Ewan ko kung saan nila isasend. Kasi pinicture-picturean nila yung mga documents namin. Ganyan, sabi nila, isasend namin mag-email daw sila sa Philippine Embassy sa Lebanon. So, nag-wait na naman kami. That time, nag-check-in kami around 6. Magsi-6 na. Dumating kami sa airport, 6 na. So, okay pa naman yung time kasi talagang marami pa naman yung nag-check-in. Talagang mahaba pa yung pila. So, yun. 6 ay 7, ganyan, wala pa ring update to. Yung pinuntahan ko ulit yung nasa first, yung babae na nag-check sa papers namin. Ma'am, na po yung update? Sabi ko, wait lang ma'am kasi may hinihintay lang akong confirmation. Sabi niya, okay po, sabi ko. Ayan, mga 10 minutes, ma'am, okay na po, sabi niya. Binigyan niya ako ng maliit na paper na ganyan na, i-write ko yung name, email, and yung telephone number. So, sige na ma'am, pwede na kayo pumila sa check-in, sabi niya. Pumila na kami. And then, nakita ko dun sa binigyan niyang paper, kailangan kong i-write yung name, email, and di bumalik ako. Hindi ko alam kung sino yung isulat ko ako or yung pangalan ni Shen. Kasi yun yung pangalan, yung issue na nag-start is yung, sabi niya, kailangan daw ni Cheyenne ng visa papunta sa Lebanon. Kasi nga, lalabas siya sa Lebanon, ay sa Pilipinas na 15 years old. So yun, bumalik ako sa kanya, ma'am, anong pangalan ba ang isusulat ko? Yung name ko ba or name ni Cheyenne? Sabi ko kasi na-approve na daw siya. Na-approve na, hindi na niya kailangan ng visa. So, yung name mo na lang ma'am kasi mother ka, sabi niya. Then sinulat ko na yung email ko, yung name ko, full name ko. And then nung nakapila na kami ng ganyan sa check-in na. And then, nung nasa check-in na po kami, diba, nilagay na nila yung bagahe namin. Kinikilo na nila guys, nakilo na nila, ganyan. And then, nung tinignan na nila yung passport ko, yung mga ID ng mga bata. Alam nyo, chinecheck ng isang lalaki ang nag-ano sa amin. Parang bakla siya, ganyan. Medyo mataray. As in, siya yung nag-deny sa amin, guys. Siya yung, as in, na pinahirapan kami. Hindi niya kami tinanggap. And then, sabi niya, ma'am, asan yung visa ng mga bata? Sabi niya. And then sabi, sir, bakit po kailangan? Wala po silang visa. Hindi nila kailangan ng visa kasi dual po sila. Dual po kami. Tingnan yung passport. Tingnan na yung passport. So, yung hawak ng mga bata pala guys is Philippine passport. Ako and yung plus Lebanese ID nila. Tapos ako naman, tatlong hawak ko. Philippine passport, Lebanese passport, at saka yung tawag nito, yung Lebanese ID ko. Kasi citizen na din po ako dito. So, dual na. So, ayun. And then, that time, as in, ang tagal-tagal niya. Tapos, tinatanong sa akin kung nasaan ang visa. Sabi ko, wala pong visa. Pag mag-enter po kami sa Lebanon, sir, hindi na namin kailangan ng visa. Ilang taon na ba yung anak mo? Sabi niya, sinabi ko 10 years old na po at saka 15 lang po ni Cheyenne. Sabi ko, nag-enter po siya dito sa Pilipinas na 14 years old. Kailangan niya ng visa, sabi niya. Itong si Cheyenne daw, kasi 15 na siya, kailangan na niya ng visa. Sabi ko, sir, sabi ko, sa Lebanon, pag mag-enter po kami, hindi na namin kailangan ng visa, sir. Kasi ano po siya, dual, Lebanese po siya, sabi ko. And then, tapos tinawag niya yung nag-check sa amin na una. Tinawag niya, nag-uusap na sila. Chinek mo ba to? Ganun, narinig ko na, chinek mo ba to? Dapat alam mo. Ganun ang inaano niya. Oo, pero tinext ko, nag-email ako, ganyan na, okay na daw kasi, basta nag-uusap na sila, guys. And then, yung mga bata naman, nag-start na sila, nagpanik. Mami, bakit? Nagtatanong na sila, wait, mami, wait. Tapos si Mr. tawag na siya ng tawag that time. So, sinabi ko, nung kausap ko si Mr. sabi ko, hindi daw kami pwede, kine-question kami kasi kailangan daw ni siya ng visa. What? Sabi, tell them that if you don't need visa if you enter here, especially you are Lebanese, sabi ni Mr. Okay, wait. Nagagalit na ang asawa ko. Sabi, ma'am, doon muna kayo, sabi sa akin ng bakla, yung lalaki na nasa counter siya. So, alam nyo, sa check-in. Bakit po, sabi ko, waiting daw sila sa confirmation kung pwede kaming aalis. Dahil kailangan daw namin ng visa.
Sabi ko, oh my God. Nagano na lang ako. Tapos si Cheyenne, what's wrong, mami? Sabi niya, wala anak, mamaya sasabihin ko. Sabi ko, nakasimangot na yung bata. Ano ba? What, mami? Sabi ni Kian, wait, mami, I will explain. Sabi ko, after. Tapos, hindi ko na alam ang gagawin ko kasi tinanggal na. Binaba na yung luggage namin sa, ano guys, alam nyo, binaba na talaga. So, nilagay ko sa car, sa trolley. Pumunta kami sa gilid. Hindi ko alam yung gagawin ko. Na ako yung bata, nakaganyan na si Kian, si Cheyenne. Medyo naiintindihan niya yung conversation namin sa alam nyo. And then, sabi niya, mami, what's wrong? Sabi ni Cheyenne. Mami, you cannot, they said we cannot leave. Especially you, because, sabi ko na, you need visa. Sabi niya, did you tell them that we have a Lebanese ID? I told them, anak, sabi ko, what's wrong? Sabi niya, mami, gumagano na yung bata. Lalo alam na niya, guys, na may iwan siya. Don't worry, I will fix this matter. Sabi ko, tumawag ulit si Mr. Sabi niya, tinatawagan niya daw ang Philippine Embassy sa Alabang. Yung consulate pala kasi walang embassy sa Pilipinas. Walang consulate lang po, Lebanon consulate in Philippines lang. Wala po silang embassy. So, and then tumawag din po siya sa Philippine Embassy dito sa Lebanon. Kaso walang sumasagot. Sabi niya, tell them, explain to them, sabi ng asawa ko na, if you enter in Lebanon, you don't need visa, especially you are Lebanese. Explain them this and show the translation of all the papers that you are legal here. You are not alien here. Sabi ni Mr. Yes, I tell already. Sabi ko, ano na kami ni Mr. Sobrang, ano na. And then, binaba niya yung phone kasi talaga kung inaano niya yung connection para lang makapasok kami. Alam nyo, kung sino-sino na yung tinatawagan niya daw dito. Ganyan. So, anyway, ayan, waiting pa rin kami. Ako naman kasi malapit na yung yung time. Sabi ni siya, mami, 8:30 now. We need to check in. Sabi niya, yes, I know, habibi. Sabi ko naman. So, bumalik ulit ako yung sa first na nag-check sa paper sa amin. Ma'am, ano po, nag-email na po ba sila? Sabi ko sa Philippine Embassy kasi waiting daw sila ng confirmation. Wala pa po, ma'am, sabi niya. Tapos, okay. May lumapit sa akin na babae na mataba siya na naka-yellow. Iba yung uniform ng sa check-in. Alam nyo, sa Qatar ata yun. Yung iba yung uniform nila. Iba sa kanya, naka-yellow siya. Ewan ko kung anong position niya. Sumama sa akin. Pinuntahan ako, sabi niya, ma'am, you need to choose. Sabi niya. Ano po? Sabi ko. Kung hindi pwede na alis yung anak mong isa, sabi niya. Ha? Sabi ko, bakit? Sabi ko, kasi nga kailangan daw niya ng visa dahil 15 years old na daw siya, kailangan niya ng visa. Sabi ko, ma'am, sabi ko, inulit ko po, na-explain ko po sa inyo, sa Lebanon po, hindi namin kailangan ng visa kasi po dual po kami, meron po silang Lebanese ID. Kung gusto mo, mamili daw ako, guys. Uuwi ko pwede lang daw si Kian na aalis kasama ko kasi under 15 years old. Under 15 years old siya. Siya yun kasi, nag-15 na siya sa Pilipinas. Sabi ko, ma'am, 2 days, 3 days ago lang naman siya nag-15. Malay ko ba na kailangan na niya ng visa? At saka hindi ko alam, sabi ng asawa ko, hindi na namin kailangan ng visa kasi Lebanese naman po sila, sabi ko. Tapos, ayun, hindi nga po, rules nga daw yun. Rules saan, sabi ko? Sa Lebanon or sa Philippines, sabi ko? Sa Pilipinas daw. Kasi kung rules sa Lebanon, hindi po tama po, hindi po tama na kailangan namin ng visa doon para mag-enter kasi Lebanese po kami, sabi ko. Oo nga po, pero dito daw sa Philippines, yun daw yung rules nila. Bakit hindi ko kasi, sabi ko, ganun po ba? Ano din ang gagawin ko? Sabi ko, yun na nga, mamili ka kung aalis kaming dalawa ng ni Kian or maiwan. Sabi ko, ma'am, wala ka bang anak? Sabi ko, anong ma-feel mo? Yung anak mo maiwan, ikaw aalis. Anong ma-feel mo? Sabi ko, doon, nag-hold lang ako ng temper, guys. Yung nag-nervous na ako kasi hindi ko na alam yung gagawin ko ba. Pero hindi ko lang pinapahalata. Sabi ko kasi, pag ipahalata ko na weak ako, bibigay ako, sabi ko. So, pinahalata ko na parang ang tabang-tabang ko, ganun. So, ayun, pinilit ko talaga, hindi namin, kailangan ng visa, ma'am. Sabi ko, tinignan na naman yung papers namin, yung ID ng mga bata. Ma'am, ano ba ito? Ma'am, patingin nga ulit yung ID mo, sabi niya. Ayan po. Pinakita ko yung yung ID ko na maliit. Wait, ipakita ko sa inyo yung sinasabi nilang peke, guys. Ipakita ko sa inyo yung sinasabi nilang peke na Lebanese ID ko. Kasi nakakainis. May Lebanese passport pa nga ako. Ano pa ba ang kulang? Iwan ko, guys.
saan na yung ID ko? Nandito naman. Nandun pala. Wait lang. Nandito pala. Kasi hawak-hawak ko ito. Kapag pumupunta po ako sa grocery, lumalabas ako. Kasi yun na nga ang, halimbawa, kung minsan may nag-checkpoint, syempre ipapakita ko to na Lebanese talaga ako. Ito yung sinasabi kong Lebanese ID. Yan. Alam nyo, ganyan. Medyo may pagka-pink pala siya, hindi orange. So, yan. Ito po siya. Yan. Yan, alam nyo. So, yan. Eto, sabi ng asawa ko, ito daw ang pinaka powerful na ID ko. Pinaka ano ba, kaysa sa passport. Halimbawa, kasi ito po yung hawak ng mga Lebanese na ID talaga. So, yun, may Lebanese passport din po ako, may Lebanese ID po ako, passport din, Philippine passport. Alam nyo, yung mga bata may ID din po sila. So, ayun, back to ano tayo. Yun na nga. Asan na ba ako? Naguluhan na ako. So, yun, sabi ko, ma'am, tapos tinitignan itong ID na ito. Sabi niya, Arabic naman, sabi niya. Tapos pinakita ko yung ID ng mga bata na may translation. Sabi ko, ma'am, dapat alam niyo po yung mga every country, lalo na sa international ano kayo. Alam niyo yung mga ID ng mga tao, sabi ko. Mga ano, kasi sabi nagdududa sila sa ID ko, guys. Kasi yung alam nilang ID is green na ikama. Sabi ko, yung pinapakita nyo sa akin na ID is hindi po yan Lebanese ID. Di ba nga po, hinihingi nyo sa akin Lebanese ID. Ito po yung mga proofs, sabi ko. Lahat-lahat na, nilapag ko lahat-lahat ba yung mga certificate, yung alam nyo, confidence ako kasi, complete po yung papers ko, guys. And then, yun, hindi pa rin. Wait lang po, ma'am. Hinihintay namin yung, kapag wala pa daw sa 8:45, yung answer ng Philippine Embassy ata yung hinihintay nila, guys. Kasi tinanong ko kung ano po yung hinihintay. Kasi pinicture lahat ng papers ko. Isasend daw nila, ewan ko kung saan nila isend. Tapos sabi, nag-email daw sila dito sa Philippine Embassy sa Lebanon. So, hinihintay ko talaga. And then, yun. Sabi ko, kung hindi, sabi ng mataba na naka-yellow siya na uniform, sabi niya, kung wala pa daw hanggang 8:45 to 9, offload na daw kami, hindi na daw kami aalis. Doon na umiyak si Cheyenne. Sabi niya, no, sabi niya, why, what's wrong? Gumano na yung bata. Wait, tinapik ko siya kasi baka makapagsalita ang bata, yung alam masama ganyan. So sabi ko, what's wrong? I'm a Lebanese, sabi ni Cheyenne. Well, I don't need visa to enter Lebanon, sabi na ng bata. Pinagtitinginan siya. And then umiiyak na siya, ganyan na yung alam, pinupunod, as in umiyak yung bata. Tapos itong lalaki naman nakasimangot na siya, itong si Kian. Oh my God, gumaganon na sila. Tapos kinakalma ko sila. Wala nang time kasi yun yung nangyari, guys. And then, yun. Naghintay kami, tapos sabi ng isang babae, yun na nga, kung wala ka daw hanggang sagot, confirmation, until 9, hindi na daw kami aalis, or hanggang 9, basta hanggang 9 o'clock, ganyan, wala na daw, hindi na daw po kami pwede mag-check-in. Yun yung sabi ng babae na mataba, na as in, ipilit na kailangan ni Cheyenne ng visa. And then, meron isang babae na mataba din po siya, pero naka-uniform siya ng Qatar. Tinitignan niya ako, lumapit sa akin, sabi niya, don't worry, sabi niya, hinihintay namin yung confirmation para makaalis kayo. Sabi ko, thank you, sabi ko kasi kinakalma mo ako, kinukomfort mo ako, sabi ko, pero alam mo, sabi ko, doon po kami nakatira, ma'am, sabi ko, hindi po kami illegal doon, complete po yung mga bata, hindi po nila kailangan ng visa, sabi ko. Diyos ko, nagdadasal na lang po ako doon, ganyan, yung asawa ko tawag ng tawag, hindi ko na siya makausap. And then, dahil naka-10 missed call siya, sinagot ko. Wala, nung sinagot ko, umiiyak na siya, sabi niya, alam niyo ang sabi niya, guys, hindi ako exat, hindi ako uwi, sabi niya, Philippine destroy my life, sabi niya, if you don't come today, you will see, sabi what I will do, sabi niya, sabi ko, Diyos ko, alam ko ugali ng asawa ko, pag galit, may ginagawang masama, gagawin ang lahat, ganyan. Then sabi ko, okay, calm down, sabi ko, pinakalma, how I calm down sa your situation, siya umiiyak siya, ano ko sa boses, sabi niya, first, sabi niya, yung ticket daw, kung hindi kami matutuloy, magbabayad ulit kami ng ticket. Second, sabi niya, why you need to enter Lebanon with visa? You don't need to enter. Hindi nyo kailangan ng visa kasi Lebanese kayo. Sabi ng asawa ko, okay, I know, but I told them already. Sinabi ko na, Han. Sabi ko, ayun, umiiyak talaga si Mr. Please, Han, come home. Gumaganon na siya. Yes, I will do my best, sabi ko naman. And then, ayun, wait lang, binaba ko ulit. And then, pinuntahan ko ulit, ma'am. Please, sabi ko, we don't need visa there, sabi ko. Ito ang sinabi ng asawa ko.
Hindi, kasi Lebanese po kami, Lebanese yung mga bata, Lebanese yung anak ko. Ma'am, nag-aaral po sila doon. Sabi ko, ma'am, sabi niya, you need to choose. Ang tigas ng pagkasabi, you need to choose. Hindi kayo matutuloy na tatlo or iiwan ko daw siya. Kami daw ang aalis na dalawa. Alam mo, as in yung bata, gumagano na si Cheyenne. Ma'am, hindi ka ba naawa sa bata? Sabi ko, ma'am, yun daw yung rules. Okay, I understand, ma'am. Sabi ko, pero ano pa bang kulang? Sinabi ko na nga na sabi ko. And then, ang nangyari guys, kami na lang yung nasa, alam nyo, sa lane. Lahat naka-check-in na. Yung mga ibang counter na information, wala na sila. Yun na lang, kami na lang talaga. Hindi pa kami naka-check-in. Yung luggage namin nasa, pa rin trolley. Hindi kami tatanggapin. Basta sabi lang, din ang gagawin ko, ma'am? Advice mo ako, sabi ko. Yun na nga, ma'am, mamili ka. Mag-offload kayo, hindi na kayo, or matutuloy kayo, maiwan siya. Sabi niya. Sabi ko, hindi kami pwede na iiwan. Hindi ko pwedeng iwan ng anak ko, sabi ko. Okay, sabi niya. And then, tinignan ko lang siya. And then, din ang gusto mong gawin ko, ma'am? Sabi ko, ang gagawin mo, sabi niya, magpagawa ka ng visa para makabalik kayo doon. Ma'am, mag-aaral na po ang mga bata. Sabi ko, kailan po ako babalik? Di, sayang na naman yung ticket. Hindi po kami mayaman. Sabi ko, bibili na naman ako ng ticket. No choice, sabi niya. Matigas ba yung alam nyo? Ay, Diyos ko kung no choice, sabi niya guys. No choice, sabi niya. Okay. Hindi na lang ako umimik. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ang iniisip ko na lang that time guys, okay. Kung hindi kami uuwi ngayon, pupunta ako kay Rafi Tulpo. Yun na yung nasa isip ko guys. Siguro makakauwi din kami kung tutulungan ako ni Rafi Tulpo. Okay, sabi niya, nakita ko yung anong oras na anak, sabi ko kay Cheyenne. Kasi sabi ng babae kanina, pag 9 o'clock na daw, hindi na daw po kami pwedeng aalis, offload na daw. Doon na ako, yung gumanon na ako. Yung umiiyak na ako guys, gumaganon na ako kasi hindi ko alam gagawin ko. Yung bata as in, umiiyak na si Cheyenne. Gumanon na siya as in, kita mo yung iyak niya guys. Yung kapag umiiyak kasi yung bata, yung parang kinikimpi. Yung, alam nyo, so naawa ako. Yung si Kian, nakaupo na siya, nakaganyan na siya sa sahig. And 8:50 na, naalala ko yung sabi ng babae na 9 o'clock hindi na kami pwedeng mag-check-in. And then, nagkatalikod na ako ng ganyan. Nag-pray na lang ako. Sabi ko, Lord, kung kagustuhan mo ito, sabi ko, ikaw na bahala, sabi ko. Sabi ko ng ganun guys, as in, alam mo yung dapat, sabi ko, isurrender ko na kasi yun naman ang lahat Sabi ko, walang madali sa akin. Yun, umiyak talaga ako guys. And then, nung aalis na sana ako guys, kasi may upuan doon. 8:55 na guys. Tinawag ako, ma'am. Pinuntahan ako ng babae na nag-comfort sa akin, yung mataba din na naka-uniform siya ng Qatar. And then, sabi niya, ma'am, sabi niya, pwede na. Gumagano na siya sa akin. Dito tumakbo ako guys. Kuyog ko yung trolley, yung mga bata, hinila ko na sila. Tapos sabi ko, bakit po? Sabi ko, okay na, confirm na pwede na kayong umalis, pwede na kayo mag-check-in. So yung mga bag ko guys, kinuha na lahat. Alam nyo, siguro may 6 or 8 na nag-assist sa akin na yung sa baga niya na kinecheck na, binigay na yung alam nyo, nasa counter na sila, naka-check-in na yung luggage namin, ganyan. And then, nung yung mataba na babae guys, sabi niya, punta ka sa travel tax. Doon na ikwento ko sa inyo guys, yung problema na namin sa travel tax. Quick, rush. Mag-rush daw ako, bilisan ko daw. Kasi wala nang time guys. That time, siguro umabot na kami na 9, oo. Tapos sabi niya, bilisan mo, sabi niya. Di bintokbo naman ako sa travel tax. Doon yung kwento ko sa inyo na nakipagtalo ako doon. Sa totoo lang, hindi na, yung cash ko kasi that time is 3.8, pero meron akong perang dala. So yun, may extra talaga ako noon na dollar, pero ayaw kong gamitin. Ang naanuhan ko kasi, nag-react lang ako sa 4,006. Kasi nung pinakita ko doon before ako sa cashier na sa travel tax, pinakita ko lahat ng papers ko. Ganyan. And then, nung sabi niya, punta ka doon sa cashier. So, doon pumunta ako sa cashier, tinanong ko yung cashier, sabi niya, sa travel tax, sabi niya, magbayad ka ng 4,600. Doon ako nag-react. Sabi ko, ma'am, bakit ako magbabayad ng 4,600? Kasi hindi daw kami resident. Doon na ikwento ko sa inyo, sabi niya, hindi daw kami kasi residents. Kaya doon ako nag-react at pinakita ko lahat ng papers ko. Ma'am, meron po, residents po kami doon. Sabi ko, yung mga ID ko na patunay na Lebanese po kami, ganyan. Brown out na siya, guys. Yung sa, guys,
gumaganon sila, faster, faster. Yung nag-assist sa amin, may 'di ba yung sabi ko may nagko-comfort sa akin. Tapos na ba tinanong niya yung sa travel tax. Yun na nga naikwento ko sa inyo guys na na-approve yung hindi kami magbayad dahil yun na nga basta yun sabi niya ito na ang ipakita mo. Yung ipakita ko daw sa check-in kung saan sinabi na pupunta ako sa travel tax. So nung tapos na, nung binigay na nila sa akin yung copy na exemption ako sa travel tax, yung nag-assist sa akin na babae, ang bait-bait niya po, hindi ko nakuha yung name niya. Takbo din siya, tumakbo with us. Bilisan niyo ma'am. Tapos dumiretso na kami sa sa check-in, sa immigration. Tinawag kami. Halika dito, nakalimutan niyo, ito boarding pass namin, nakalimutan ko guys dahil nga nagmamadali na po kami, 9:15 na, 9:15 ganyan na. So takbo na kami. Sabi ko thank you ma'am, sabi ko. Tapos alam niyo, sasabihin ko kung ano yung kamali ko din guys. Hindi ko din syempre nagkukwento ako dito and then sasabihin ko din yung side ko na bad na hindi ko ginawa. May bad din po akong meron din po akong pagkakamali. Ma'am, meron kayong e-travel? Sabi, wala ma'am, hindi ko nagawa. Sabi ko, don't worry, ako na ang gagawa. Ang bait niya guys. So siya ang gumawa, 3 ginawa niyang i-travel. Ma'am, pasensya, hindi ko talaga nagawa. No problem, it's okay, pero next time, sabi niya, gagawa ka. Kasi may kaibigan kasi ako ma'am na nag-travel din po siya sa sa Philippines and bumalik sa Lebanon. Sabi niya, hindi na kailangan ng i-travel kaya hindi na po ako gumawa. No, it's okay, kailangan natin gawin, sabi niya, para makapasok kayo, sabi niya. Siguro, nagawa niya yung 3 e-travel guys, mga 9:30 na, tapos na, thank God, tapos na. Kasi 9:55 yung namin, yung check-in namin, kailangan namin, yung namin guys, yung flight namin, 9:55 pala. And then 9:30, natapos yung e-travel namin 3. Sabi ko, thank you ma'am, ang bait mo po, kasi tinutulungan mo kami. Sabi ko, it's okay, pero next time, sabi niya, gawa ka ng e-travel mo ha. Sabi niya, opo ma'am, salamat. Alam niyo, dahil deserve niya po yung, blessing din po, na-deserve niya, binayaran ko siya ng 500, ayaw niyang tanggapin. Pero at least kunin mo po ito kasi deserve mo, sabi ko. So binagyan ko siya ng 500, kasi sabi nila, pag magpagawa ka daw ng e-travel, pag sila daw ang gagawa, babayaran mo sila. So, naano ko din na kailangan kong bayaran siya and parang reward na din po sa ginawa niyang pag-help sa amin dahil pag-enter namin sa immigration, siya lahat yung yung sasabi, ganito, ibigay mo ito, ipakita mo itong i-travel nyo, ganyan. So, pinicturan na lang namin yung ginawa niyang i-travel. And then, nung natapos na po kami sa immigration, na-approve na po lahat-lahat, takbo na kami sa, waiting area para mag-check-in sa plane. Takbo na kami, pero habang on the way kami, sabi ko na thank you ma'am sa ginawa mo sa akin sa pag-help, ikaw lang po yung nakaisip lumapit sa akin para i-comfort mo kami. Sabi ko, no problem ma'am, mag-ingat po kayo sa pagbalik nyo sa Lebanon, naiintindihan ko yung feeling mo, sabi niya. Yun. And then yung mga iba, yung alam niyo yung nasa counter guys sa Qatar Information, nandun na sila. Sabi ko, God, ingat sa biyahe. Gumaganon pa yung mga baba, alam niyo yung bakla, tapos yung nakayelo na mataba. Ingat po kayo sa biyahe. Sabi ko, thank you sa ginawa nyo sa amin. Sabi ko na lang, God bless you all. Sabi ko, hindi na ako lumingon guys. And then that time, sabi ng mga bata, thank you! Thank you din tong mga bata. And then sabi nila, hindi na kami babalik. Yun ang sabi ng mga bata. Hindi na kami babalik. Sabi ko, anak, pinaliwanag ko sa kanya na ganun, minsan strict yung rules nila, kailangan natin intindihin. Alam nyo, pinaliwanag ko sa kanila yun. And then, gumanon lang sila. Wala na, parang bad points na nung nakalane kami sa pinagbawalan din po ako na mag-video. Kasi, di ba, kapag nag-travel naman kayo, alam nyo, maraming Pilipina na hilera doon para good luck, God bless you po, mga ganun-ganun ba na may babae na pina-stop ako. Kasi di ba that time, nag-video ako na ganyan, pina-stop ako na, huwag ka mag-video kasi bawal. Okay po, hindi na ako nag-video nung papasok kami. Pero okay naman na mag-video ako sa loob. Ewan ko lang bakit pinagbawalan ako na mag-video habang papasok kami sa airplane. So yun yung nangyari guys. Ang hirap po ng pinagdaanan namin. Sa totoo lang ay naku. Okay lang kahit, at least, thank God, ginawa ko naman siguro yung tama. Wala naman po akong pinagsisihan sa pag-uwi namin. Kaya lang, hirap po yung, kumbaga walang madali sa amin. Walang madali lahat. Nung pagpunta kami doon, sobrang hirap din.
And then, nung pauwi, ganun pa rin. Wala naman kaming, kumbaga, kahit complete yung papers namin, lahat-lahat. Nahirapan pa rin po kami. Nung dumating na po kami sa Lebanon, napaka-smooth. Hindi naman sila nag-ask ng ng visa. Ng visa ni Cheyenne. Basta pinakita ko lang yung document namin, yung passport ko, yung ID namin. Snub na, ganyan. Tapos, ayun, wala naman na. Hindi naman ako hiningan ng visa. Ay, naku. Yun yung nangyari sa amin sa airport, guys. So, ngayon, kailangan ko ligawan ulit ang mga bata. Ipaalala ko sa kanila yung memory sa Philippines para maengganyo silang ma-inlove ulit sila sa Pilipinas. Kaya, ngayon, liligawan ko ulit sila. Dahil sa nangyari sa amin, wala na. Bad points na ang Pilipinas sa kanila. Tinanong ng kaibigan ni Lister, "So, you enjoy?" Yeah. Naman siya yan. We enjoy. Pero, hindi yung pagkasabi nila na na-enjoy, hindi excitement. Ayun po. Anyway. Yan po ang nangyari sa amin. Ayan po. So, i-share ko lang po sa inyo. Anyway, maraming salamat ulit po. And God bless you all. So, matutulog na po ako. Ay, mag-i-edit pa pala. Good night po. Maraming salamat sa nanonood sa amin vlog. Bye.